Magandang araw mga ka-teach. Nandito na naman tayo sa picture. May pinadala na namang picture dito sa atin mga ka-teach, no? Ito ay isang mukha ng tao na parang may tinitingnan o nakaharap sa, kung ako lang makatingin ito, ay nakaharap ito sa northeast. Ay ito talaga ay inukit ng tao or man-made. Sa aking decoding ito ka-teach, kumuha kayo ng steel tape or measurement o measure tape at sukatin nyo itong mata. Ito, sukatin nyo yan ka-teach kung gaano kalayo yan. Kung yan ay, sa aking palagay yan ay mga 3 inches. 3 inch. Yan ay 3 inches ka-teach. Ay equivalent yan in 3 meters. Equivalent in 3 meters. At sukatin nyo rin yung gaano kalalim yung mata. Yung dalawang mata ka-teach. Kung magkasing lalim yung dalawa, sa palagay nyo kasi magkasing lalim yung dalawa pag nasinukat nyo yan, ay yan equivalent sa meters deep. Kung yan ay 1 inches o 1 inch ang lalim, yan ay equivalent to 1 meter. 1 meter. Kaya kung saan yan nakaharap ay ang layo ng dalawang mata nito ay yan din ang layo. Yan din ang layo kung saan siya nakatingin. At dito naman sa isang picture na pinadala mo ka-teach, dito naman sa isang picture na pinadala mo, ito ay nagreferensya. Ito, mas klaro ito kaysa kanina. Ito ka-teach ay wala ito, no? Decoys lang ito. Pangpalin lang at saka ito. Ito talaga yung mata. Sukatin mo yan. Ito. Tulad na sinabi ko kanina, kung gaano kalalim yan, ayun din ang layo or lalim ng hukay papunta dito. Tsaka ito yung bibig niya ay parang nakaganon siya, no? Nakaganon siya. Nakaganon siya. Yan ay ibig sabihin yan ay ang deposito na yan. Sa akin lang, based of experience and analisa, yan ay ang item. At dito naman sa isang picture na pinadala mo na naman sa akin, ito, kung itong mata na to ay nakatingin siya dito, ito ay ibig sabihin ito ay isang hole. Isang hole na may ito, para siyang may nakaturo siya dyan. Yan. Ayusin natin. Ayan. Itong point na to, yan. Diyan siya parang nakaturo siya dyan, di ba? Tingnan mo yung dulo niya. Yan. May na-encounter na kasi ako niyan ka-TH na ang marker sa bato niya ay triangle. Yan. Triangle na may guhit
siya doon sa pataas, pa ganun. Yun pala, ang pointer nun ay dito pala, sa likod. Kaya yung mga tao na naghukay na hindi alam, dito, hukay sila ng hukay dito. Hukay ng hukay sila dito. Wala silang nakita. Yun pala, nasa likod lang. Kaya, itong, ito. Yan, banda. Yan yung, sa akin lang na pag-analisa, yan yung pointer. At saka, shout out muna tayo, no? Shout out muna tayo kay Tatang Rapales, Blanche Bolivia, Antonio Ramos, shout out sa inyo. Berning Carmelites, ikaw lang, at Oliver Perdal. Yan, shout out na sa inyo. Back tayo uli mga ka-TH, no? Yun, ito naman ka-TH ay isang, ayan yung mga decoys. Sa akin, sa palagay ko lang, sa analisa ko lang, ito ay isang mga panliling lang. Din lang yan na para hindi mo kung hindi mo iwasan o hindi mo makuha yung point niya, ka-TH. At saka dito, parang may malaking butas dito, ka-TH. Kung ito ay sa tingin nyo, ay isang engraved or man-made. Kung ito isang man-made, ay yan ay nagre-represent siya ng isang malaking deposito. Kaya ang ituturo ko muna sa inyo ay hanapin nyo muna yung giveaways para meron kayong pang bala or pang gasto sa gagawin yung exploration, footage. At dito naman sa isa yung picture na pinadala mo sa akin, ito. Kung ito, ka-TH, ay nagre-referensya siya doon sa tao kanina, sa mata kanina. Kung ito ay nakaturo sa east, tapos yung mata naman ay nakatingin sa southeast, ayan ay isa talaga itong pointer. Kaya itong mga bilog-bilog nito ay yan yung mga item na nakabaon. Kung itong bato na to, ka-TH, ay hindi magbuhat ng tao, nakabaon to na bato, ito talaga ay isang ginawang marker. Kaya ito na sagot ng katanungan mo, ka-TH, kasi nag-PM ka sa akin, nagpadala ka ng picture sa akin. Ito yung pointer, pinaka-point talaga. Yan, doon. Tsaka itong butas sa taas, ka-TH, ay ito ay natural lang. Ito talaga yung yan talaga yung item na nakabaon. Kaya good luck, ka-TH, para sa malapit mo nang makuha to. Kasi itong mga picture na to, matagal ko na to nakikita doon sa mga pinagpo-post sa sa mga page ng mga hunter, kaso walang napansin ito kasi siguro sobrang busy. Kaya
nagpadala siya sa akin ngayon. At ay nakatingin familiar lang sa akin yung mga picture, lalong-lalo na yung tao na parang inukit talaga. Kung yun, yung tao na yun, yung ukit na to, kung 1940s pa ito na ukit, ito, talagang ginawa ito ng tao, ginawa ito ng mga Hapon, or ang history ng lugar ay kung merong mga Hapon na nag-detachment or malapit na nag-detachment dito, ay ito talaga ay inukit talaga nila kasi nagmumukhang tao kasi ito mukha talaga itong tao. Yan. Kaya alamin nyo kung ang history ng lugar nyo ay may history ng sa kasagsagan ng digmaan or sa wala pang digmaan, meron ng mga Hapon dyan, ay sure talaga na merong nakabaon dyan. Dito naman sa isang picture na pinadala mo, dito tayo, tapos na tayo nyan. Ito ay isang heart. Kung tutuusin, ito ay isang heart. Ito ay isang heart pero hindi tapos. Tingnan mo, Katech, hindi tapos yan. Ginanon lang yan. Ito ay isa talagang mangrave. Yan. Yung heart na hindi tapos. Kasi pag heart kasi natapos, o kahit anong forma na heart na yan, kahit nag-anon pa yan, basta heart yan, tapos yan nakaukit sa bato, buong buo, yan ay isa talagang nakabaon na Yamashita treasure na andyan lang sa ilalim, pero mas malalim ito na ganyang heart. Ito sa tingin ko, kasi sa akin lang pag-analisa, ito ay nakapoint kung saan to nakaturo. Yan, kitang-kita mo ba, Katech? Yan. Kung saan nakaturo yan, kung nakareferensya yan doon sa mata at saka doon sa parang helmet, ay yun na yun. Ang pinaka main talaga yung mukha ng tao nandoon, na kung saan yung tinitingnan niya, kung doon sa dito doon talaga sa mismong location talaga. Kung meron kayong mga metal detector or mga dowsing rod o Japanese sword, mas maganda na gamitan nyo na ng mga equipment para malaman nyo talaga kung saan yun ang direksyon ninyo. Kaya kung meron ka pang picture dito na ipapadala, titingnan ko muna. Ito na atang last. Ito ay isa ring pointer. Napapaliwanag ko na sa ata to kanina, pero naputo lang, kaya inuulit ko. Ito ay isang pointer lang. Ang bato na to, kung di ako nagkakamali, ito ay isang pointer. Hindi ko alam, Katech, kung ba't mo nilagyan ng araw ito. Hindi ko alam kung ba't mo nilagyan ng araw yan. Kung sa anong portion ang ipinaturo ng araw mo. Kasi ito ay isang pointer talaga to sa ibabaw. Isang pointer sa ibabaw na may engrave sa ilalim. Ibig sabihin nun, sapa yan. Kung saan yan nakaturo, ang harap nun, sapa. Kasi hindi basta-basta mag-living ang mga Hapon, mga Japanese Imperial Army, ng mga madadali lang na makita ng mga tao, Katech. Kasi sila yung nakakaalam niyan Sila yung mas nakakaalam kung paano nila nilibing yung kanilang mga kayamanan, kanilang mga treasure, kanilang mga ginto.
Sila lang yung nakakaalam kung anong klaseng sign yan, anong klaseng, kaya kailangan nyo ng matinding pag-aanalisa. Kung meron pa kayong malalapitan na ibang magdidikod is mas mabuti para mas marami kayong malalaman o makukuha ng impormasyon. Kasi sa akin lang talaga, katiis, ito ay isang pointer talaga. Yan. Isang pointer talaga yan na nagtuturo doon sa isang referensya na nakaharap doon sa sapa. Kasi ito, palagi ko dito, sapa to eh. Sapa yan. Ayan. Sapa yan ha. Ito. Sapa talaga yan dyan. Ito natin. Sapa talaga yan. Yan. Sobrang parang sapa talaga yan. Kaya ito ay isang engrave. Yan. Sapa yan. Nakaharap doon sa referensya kung saan nakaturo doon sa sapa at saka doon sa mukhang tao. Diba? Kaya good luck ka, TH. Sana ay may naitulong ako sa'yo na kahit konti lang na makukuhanan mo ng sample or makukuhanan mo ng ideya. Basta kung meron kayong compass, Japanese wad, steel tape, dowsing rod, history ng lugar, at dedication sa pagtatrabaho, sa pag-i-explore, tsak, makukuha nyo yung gusto nyo. Kaya, hanggang dito na lang tayo mga katits, at ako'y magpapasalamat na. Salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa aking Facebook page. At huwag niyong kakalimutan ng pag-subscribe sa aking bagong YouTube channel na Arcol TV. Sana naman magkita-kita tayo doon sa YouTube channel ko. At ay ako magpapaalam na. Hanggang sa muli na susunod na video, abangan nyo. Maraming salamat sa inyo. God bless us all.